Ayan. Kung kanina ay nag-process tayo ng order, yung order natin personal use. Kung ngayon naman, paano mag-process ng order ng ating mga customer? Halimbawa, may umorder na sa atin sa online or kakilala natin. So, paano natin siya ipapadeliver through our dropshipping? Ayan. So, punta po tayo sa customer, then click po natin yung shop for customer. Sa shop for customer, wala labas na dyan yung ating form kung paano tayo mag-a-add ng new customer. Sa left side, click lang po natin yung button na new customer o tapos fill up na natin yung kanilang information like their first name, like halimbawa, Juan, last name is De La Cruz, and their mobile number, 091-234-567-89. And email kung meron, Facebook link or Facebook name, tapos address nila. Make sure na kompleto para malocate agad ng ating mga riders. Okay? Even the barangay. Ayan, lalabas na rin yung status kung COD available ba yan sa ating mga local riders. Landmark hanggat maaari. Malapit po sa ayan, sa store ni Pedro. Okay, parang ganyan, yung landmark na yan. Then click po natin yung submit. So once na-submit nyo na yan, ma-add na yung customer natin sa ating customer list sa bandang left side. Like halimbawa, ito, meron akong si Rosalina. Kapag click ko yung name ni Rosalina, lalabas na dyan yung information ng customer na ito. Like halimbawa, ito ay siya ay taga Davao. So automatic, ang payment option is cash on delivery. Automatic, nakapili na agad kung anong branch yung mag-handle. And then yung courier or yung delivery like JNT Express. And then ang order niya sa akin halimbawa is Barley rin, Barley Pro. I-search ko lang yung product, Barley Pro. Tapos piliin ko na yung kanyang order. Like halimbawa, yung isang piraso lang na bottle. Ayan, click 990 yung retail price. Then, the quantity is 1, isang piraso. Kung gusto mong dalawa, 2. Ayan. So, isa muna. And then, scroll ako pababa para makita ko yung total na babayaran niya. Okay? Meron ditong breakdown. Yung total ng product is 990. And then, the shipping fee is 150. Since ito ay cash on delivery, ibig sabihin, meron tayong delivery charge or shipping fee. Pero ang kagandahan kasi rito, nakasama na siya doon sa price. Kaya yung total is 1,140 pesos. Kapag po tayo nagsabi ng presyo sa ating mga customer, ang kailangan po natin sabihin sa kanila is the total price or net total, yung 1,140 pesos. Bakit? Kasi tayo lang yung nakakakita ng breakdown na ito, yung 990 plus 150. Naka-breakdown lang yan para sa atin para makita natin. Para yung 990, dyan ibibase yung ating profit. Kasi yung 150 nakahiwala yan, mapupunta yan doon sa logistic or sa delivery. Okay, malinaw. Pero kapag tinanong tayo ng customer magkano po yung one bottle ng barley, 1,140 pesos, free shipping na po. Okay? So kasama na po yung delivery. Wala na po kayo ibang babayaran. So 1,140 pesos. Bakit? Kasi kapag ang sinabi natin ay 990 pesos po, tapos mag-add na lang kayo ng 150 para sa shipping fee. O kadalasang feedback ng mga customer, ang mahal naman, hindi na, pwede bang free shipping na lang? Hindi po pwede Meron talagang shipping fee. O sige, cancel mo na lang. Ayoko magbayad ng shipping. Ayan. So, yung mga customer ayaw nila na may binabayarang additional shipping fee or namamahalan agad sila. Pero since ito po ay tayo lang yung nakakita, kaya nakabundle na siya sa price, included na, kaya kapag tinanong tayo, 1,140 pesos, then 1,140 pesos, then free shipping na po siya. So, malinaw po yan And then kapag okay na po lahat ng order niya, click lang po natin yung submit order. So, yung shipping fee, nagbabago-bago yan. Like for example, gawin kong tatlo. Pag lumagpas sa tatlo po, ang tatlong piraso, apat, magiging 185 na po yung shipping fee. Okay? Malinaw po yan So, 3 bottles below, 150 yung shipping fee. Kaya 4 bottles above, ayan. So, mas tataas na yung shipping fee natin. Ganun lang po kasimple. So, submit order, then confirm na po natin yan.